Sa kabila ng paglilinaw ng Department of Foreign Affairs na wala namang nawawalang datos kaugnay sa Philippine passports, nag-iimbestiga pa rin ang National Privacy Commission o NPC, ang ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa right to privacy at data protection ng mga Pilipino. Hindi raw kasi dapat baliwalain ito, lalo't mga impormasyon tungkol sa mga Philippine passport holders ang nakataya. What is important here is to establish that yung data has never been in the hands of unauthorized. No, at any point, dun ho sa buhay ng data na yan, ay hindi yan napapasakamay sa mga hindi otorisado. Nagkaroon ng interes ang NPC sa umunoy data breach matapos ilahad ni DFA Secretary Teodoro Locsin sa kanyang Twitter na itinakbo ng dating gumagawa ng Philippine passport ang mga datos. Kahapon, nilinaw ni Locsin na hindi naman itinakbo ang datos pero merong bahagi na hindi mabuksan o kaya'y corrupted o sira. Sa sulat ng DFA sa NPC kahapon, nakasaad din na walang data breach at nananatili daw ang custody at control ng mga datos sa DFA at sa Asia Productivity Organization Production Unit, isang government-owned and controlled corporation. We'd like to be certain that once we appear, kompleto information namin. Yeah, I think we owe it to the public. Na we have the full information laid down before them. Hiniling ng DFA na mabigyan sila ng 10 araw para makapaghanda sa investigasyon pero binigyan lamang sila ng 5 araw o hanggang Lunes. Inimbitahan din ng NPC na dumalo sa Lunes ang Apo Production Unit Inc. na may kontrata sa DFA para sa pag-imprenta ng passport. Matatanda ang pumasok sa joint venture agreement ang Apo at United Graphic Expression Corporation. Isang transaksyong na-question na noon dahil hindi umano nasuri ng gobyerno. We are interested in the relationship ng lahat dun sa data. It's different, no? As to the legalities of their whatever, kung yan ay may impact on the data, yun ho yung aming laging interest lang. Nagsasagawa ng sariling internal investigation ng DFA tungkol sa issue pero sabi ni Locsin sa kanyang tweet ngayong araw na iba-iba ang kwento sa DFA. Hindi rin daw siya nagtitiwala sa tugon ng kahit anong ahensya ng gobyerno at tanging sa investigasyon lamang daw ng Senado. Sandra Aguinaldo, GMA News.